All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Church Lord, palabagan ang Panginoon Diyos. May gabi sa katunggoy ng Diyos, may gabi sa matibos ka nato. Salamat sa tunggoy ng Diyos na padayon siya nag-open ka nato. Sa tulog simana, kung ibayag ka din sa puluhaton ang dayo ng mayang pasalamatan ng tunggoy ng Diyos. O isentro nato itong nagsigas sa mga pagdaing pag-imbot, pagsimba, pag-imayang ang pasalamatan sa tunggoy ng Diyos. Sa pagsunod, mag-aabot ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dali ko naging mo ng mga Diyos ng wala. Tag-iyas yung nabi, bubad sila, kusyutan. Diyos na ibabaw, Diyos na sa siku, Diyos na pagkata po, Diyos na isa. Diyos na sa hanggang sa aming church, hallelujah. May gabi, may pinamamahan naman sa Jesus. Salamat o Diyos. Sa dahil kayo sa mga kinabihan kami magadaig, magasiba, mag-imahay. Salamat kami mo. Isan na Diyos, di kami tapos ka. Hallelujah. Hindi mo kami tapos sa Diyos. So, hinawat nga mo mga pagdaing, magsiba, mag-imahay. Salamat kami mo. Makabot niya sa long trono, sa inyo magsingkasing, magsingkasing ang Diyos. Kung sa Diyos, hallelujah, ikaw Diyos magaban. Hallelujah. Hallelujah sa magwali. Hallelujah. Hallelujah. Bisan pa Diyos, hallelujah. Hallelujah sa among mga pagdaing pagsiba, hanggang sa pagsugod sa Bible song, hangtod sa Bible study ng Diyos magwali. Bisan pa sa mga memory verse mo ka hangtod sa closing prayer. Ikaw Diyos, magaban ka na mo Diyos, hallelujah. Provide kami sa mga presensya, diwagin kami sa mga Espiritu Diyos. Pamanahan mo po kami Diyos, hallelujah. Hallelujah. Ikaw magamatag po wisdom mo Diyos, hallelujah. Hallelujah sa nagabo sa kanamo, at kami Diyos, hallelujah. Hallelujah. Mga pagpuli, kaya kami mga Diyos, hallelujah. Masalo Diyos, hallelujah. Ikaw mag-paayas sa Espiritu Diyan, masulat sa mga problema, kung Diyos mo sa Espiritu Diyan. Ikaw mag-tagpo sa Pinaman, magtubag sa mga pag-ampo Diyos. O tagagabing kusog ka ba sa Diyos lawas? Pagkagin sa mga tamo at busbudod. Kuha mo po kanilang pagskawin sa taliwala. Ang tinanggan, ang iampo ni Sali, pasalamatan, lamang madawat sa gawa ng pangalan ng Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. And in the name of Jesus we pray, amen. Praise the Lord. Ito yung ating beloved namin siya ang mag-lead sa praise and worship. Oh, praise God. Nagagi sa tanan na tayo na bubuhay o dalagin ng Diyos sa mga triple o glorious songs. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
restored. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Oh
by your hands. You will never God independent, any mortal man. You are never God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is.
this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from thanksgiving and might belong, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kawayapaan, dakilang pag-ibig, pagmamahal, ng pag-atawa, ang pagpapala sa ating dakilang Diyos sa isang sa atin sa gabing ito. John's Lord, palabagan natin kayo ni Diyos may naman. Thank you, beloved Sunatares. Thank you, beloved Mami and so together. So nila sa praise and worship. At sobrang thank you sa ating dakilang Diyos na binigyan pa tayo ng pagkakataon na patuloy na maglilingkod sa Kanya. Amen. At dalawa po tayo sa ating Bible study ngayon. Ating pong Bible study ay sa Book of Ephesians. So, matagal-tagal natin hindi binalikan itong Book of Ephesians. Ephesians, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang bukas ating hatiin ito kasi para bukas din ang kalahati. No? So, hanggang ito po yung pinagkahaguluhan ngayon, no? Matagal na. 1 to 13. So ito po yung ginagamit ng mga taga-imperno na sinasabi nila, mga tao ko, no? Yung hindi mga taga-imperno, kasi sila taga-imperno sila. Yung mga hindi taga-imperno na, bakit daw naghihirap na daw paggawa ng mabuti.
tinatawanan yung mga ibang mga mananampalataya, mga nangangaral na nangangaral tulad natin na nangangaral ng kabutihan, tinatawanan tayo ng mga taga-impyerno. Mga taga-lake of fire. Kasi itong mga nagsasabing biyaya, kaligtasan ay hindi naman talaga mapupunta ng langit yan eh. Sila ay mga taga-impyerno, kaya tawag ko sa mga taga-impyerno. So, ito po mga minamahal, no? Ano pong pag-usapan ito? Kasi wala naman po tayong pakialam sa kanila dahil yan yung gusto nila eh. Talagang gusto nila ng punta ng impyerno, kaya ngayon po lang tinatawag ko na sila taga-impyerno. No? So, yan po mga minamahal, no? So, hindi naman tayo Kristiyano, hindi tayo naniniwala ng Kristo kasi sila ay naniniwala ng Kristo at ang Diyos nila ay si Kristo, no? Tayo, ating Diyos ay ang mahal kay Jesus. Yan po mga minamahal. So siya ang image of the unseen God, no? So image siya ng Ama, no? So yan po mga minamahal. Siya ang kinatawan ng Ama, no? Siya ang ating Diyos, no? Kasi alter ego, kapag sinasabi mong alter ego, katulad siya ng Diyos. Kung nandiyan siya, kumbaga, ang authority ng Diyos ay nasa Kanya. Kaya tinatawag natin siyang Diyos, ang mahal natin Jesus. Hindi po si Kristo. Kasi ang Kristo po mga minamahal ay isang gawa-gawa lamang. At ito po ay tumatayo ng isang medium ng church yan. Napakalaking church. Siya po ang magtatalaga, no? Sa kanyang sarili na Kristo, no? So kaya kapag ikaw ay sumasalamat sa Kanya, tinatawag kang Antikristo. Yan po mga yan. So yan po mga minamahal, no? So masinag po yan na bagay na hindi natin pwedeng pag-usapan ng ganito kasi i-upload natin yung ating video sa YouTube, no? So yan po ay hindi pwedeng pag-usapan, no? Kung sino yung Kristo na sinasamba nila, sino yung gumawa niyan, sino yung nag-invento niyan, sino lahat-lahat, no? Kaya kapag ikaw ay hindi kailan ng mga Protestante, mga Muslim, at ano po, sino pa ba, no? Nakipag-alyansa. Kasi kapag hindi ka makipag-alyansa, tatawagin ka Antikristo. So, yan po mga minamahal, masinat po yan, pero hindi tayo nagtutukoy dito ng kung sino, no? Kasi para hindi po tayo baka tayo balikan tayo nila. Pero hindi naman tayo natatakot. Pero talagang tayo ay ayaw ng pag-usapan yan na tulad ng ganito dahil i-upload yung ating video. So, makompromise yung ating Bible study na may mga nakaabang na rin, no, ng mga tao na naiintindihan nila yung ating pangaral, no? So, yan po mga minamahal. Kaya, wala sana tayong pakialam, no, sa mga ganitong mga pangaral kasi hindi naman tayo Kristiyano at hindi tayo naniwala ng Kristo. So, ang ating nabalaan ay ang mahal ng Jesus, no? So, yan po mga mahal, no? Hindi po tayo naniwala ng tao kasi ang mahal ng Jesus ay tinuturing nating anak ng Diyos, tinatawa ng Diyos, no? The image of the unseen God, no? So, kaya hindi siya ordinaryong tao,
Pero yung tinatawag ng Kristo ay ordinaryong tao po yan. No? So yan po mga naman, no? So, atin po ang pag-usapan dito, kasi napaka-importante ito para sa kanila sana, no? So habang buhay pa kayo, kapag nakikinig kayo, siguro ngayon lang ninyo maririnig ang katotohanan tungkol dito, no? So kasi sa lahat ng mga ngaral sa buong mundo, tayo lang binigyan ng karapatan, binigyan ng wisdom, full wisdom para maintindihan ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. So siguro mapalad kayo kapag nakakarinig kayo nito o na-upload ito, no? Upang mayroon pa kayong time na baguhin yung paniniwala na kayo din ay kawawa na nanisip kayo ni Satanas, no? Kaya kayo ay mga taga-impyerno na. So yan po mga naman, no? Bigyan natin diin yung mga maririnig natin, mababasa natin mga comment na sinasabi na hindi na kailangan ang gumawa ng mabuti. Kinikriticize nila yung mga taong gumagawa pa ng mabuti. Nakakatakot po yan, mga minamahal, no? Nakakatakot po. Kasi ang purpose ng churches, ang religion, ang theology, no, ay mangaral ng mabuti para ang mga tao ay gumawa ng mabuti upang ang mundo ay magiging mabuti. Pero ito na yung mga nangaral ng galing sa impyerno na pinikriticize yung nangaral ng paggawa ng mabuti, no? Para bang ang mga ngaral na nagtuturo ng kabutihan, paggawa ng mabuti ay mga amoy-amoy para sa kanila, no? At hindi nila nalalaman na sila amoy-amoy, no? Yan po mga minamahal. So, kasi hindi sila nila naiintindihan ng salita ng ating dakilang Diyos. Itong ating pag-usapan ngayon ay napakasimple. Pero bakit hindi nila naiintindihan? No? Siguro sadyang destination nila ay sa impyerno talaga. Kasi napaka-simple lang ito eh. Itong book of Ephesians, chapter 2, napaka-simple lang po ito. Hindi po ito kailangan ng kumbaga matinding pag-iisip. Hindi po. Napakaklaro po dito eh. Hindi po ito tumutukoy ng kaligtasan na ikaw ay papunta ng langit. No? Ito po yung tumutukoy na biyaya, kaligtasan, kumbaga mula sa isang lugar ng makasalanan, napunta ka sa lugar kung saan recognize ng Diyos, nakilala ng Diyos. No? Yan po mga memang. Kasi merong before kasi merong dalawang kumbaga klase. No? So, yung hindi mga Israelita, tinatawag na mga Gentiles. No? So dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa kanyang pangaral, dahil sa pagiging Misaya, ipinagpalit niya yung buhay niya. Hinayaan niya yung dugo niya na dumanap doon sa krus para lang sa mga makasalanan, para lang sa mga taong na hindi
mga Israelita. No? Yan po mga minamahal. Yung mga Israelita naman, nagiging hindi Israelita dahil gumagawa pa rin sila ng mga kasalanan. Supposed to be yung mga Israelita ay mga matuwid. No? Kaya anong nangyari? Ipinagpalit ng mahal ni Jesus sa kanyang buhay para lamang sa mga taong makasalanan tulad ng mga Gentiles, Hintil, no? Na tinatawag ng mga Israelita ng mga marumi, no? Para mawala yung kumbaga palir, mawala yung palir na naghaharang ng nagsisiparate ng dalawang katangian ng tao, Gentiles at saka Hudyo o Israelita. Ipinagpalit ng mahal ni Jesus ang kanyang buhay. Pinadalan niya ang kanyang dugo doon sa cross upang mawala yung harang. Yan po mga minamahal. Paano yun? Nung siya ba'y namatay doon, automatic mawawala yung harang? Hindi. May condition. Kapag itong makasalanan ito, itong Gentile, no, marumi, kung tawagin ng mga Israelita, kapag sila ay tumingin, kaya nga ang mahal ni Jesus ay pwede naman siyang patayin pero bakit hinang pa sa cross? Yan yung pamamaraan ng Diyos upang hindi ka mapagtanggi, no? Kasi nakabitay siya doon, makikita mo siya sa pamagitan ng kapamaraanan ng ating Ama. Itong mga makasalanan na tinatawag ng mga Gentiles ay kapag nakakita, nakasumpong, hindi naman mahirap makita kasi hinang kumbaga ibinitay, no? Tulad nung panahon na pinahirapan na hindi mo pinahirapan, binigyan ng Diyos ng parusa yung mga salita dito sa ilang, di ba? Si Prophet Moses, gumawa siya ng isang imahe ay yung itsura ng bitin, no? Gumawa siya doon bronze siya yung ginawa niya, tanso, no? Kasi pinagkakagat sila ng mga ahas doon, no? So upang kapag makakita sila doon sa serpent na ginawa ni Moses, beloved Moses, gagaling sila sa mga kagat o sa anumang mga consequences or resulta ng kagat ng ahas kanila. No? Hinang din yan tulad din ng mahal ni Jesus. Hinang din siya para ang mga makasalanan, no, ng mga hintil, kahit na mga Israelita, kasi makasalanan na rin sila, yung marami, makita nila ang mahal ni Jesus. No? So, hindi ibig sabihin kapag isipin natin na kapag ang mahal ni Jesus namatay doon sa cross, automatic, ligtas ka na, hindi. Anong ibig sabihin? Mayroon bang kondisyon, ikaw ay manampalataya? Manampalataya, mayroon ka bang gagawin? Sa puso mo, sa isip mo, at saka sa puso mo. Manampalataya ka sa Kanya. No? So, hindi lahat magkakaroon ng biyaya ng kaligtasan. Ano bang ibig sabihin ng biyaya ng kaligtasan dito? Sa
sa ating Bible study. Mamaya-maya ating babasahin upang maintindihan ninyo. So, ito ay ating tinalakay dahil baka sa atin dito madisin, no, ng mga taga-impyerno, no? So, baka madisin ng mga taga-impyerno. So, ayan po mga minamahal. So, kapag madisin ng mga taga-impyerno, sa mga pangaral ng mga taga-impyerno, ay magiging taga-impyerno na rin kayo, no? So, sayang, no? Yan po mga minamahal. So, itong biyaya na sinasabi dito ay napakasimple lamang. Hindi ito ang final na biyaya ng kaligtasan. Kasi ang kaligtasan na sinasabi ni Beloved Paul dito ay ikaw mula sa Gentile, ikaw ay Gentile, napabilang ka sa mga Hudyo or mga Israelita. Kung baga na-transfer ka dahil sa iyong pananampalataya na wala yung diskriminasyon. Hindi ka na pwedeng tawagin ng mga Israelita na marumi. Yan po mga minamahal. Ito po yung kaligtasan na tinutukoy ni Beloved Paul. Hindi po yung kaligtasan na nandun ka na sa langit. Hindi po. Itong biyaya na ito, dahil sa mahal ko Jesus, no? Yung Gentiles, na wala yung kanilang pagiging marumi, makasalanan, dahil sa ay nanampalataya ng mahal ko Jesus, yun yung sinasabing kaligtasan, no? Na Beloved Paul. Hindi po ang si Beloved Paul, hindi po siya anga-anga. No, alam mo niya sinasabi niya. No? Kasi sabi nga niya, kapag siya ay nagpatuloy, siya maligtas. No? Kaya, ibig sabihin, itong sinasabi niya ay pagliligtas. No? Kung baga, pagkakaroon ng opportunity. Kasi kapag nandiyan ka na, napabilang ka na sa mga Hudyo or mga Israelita, hindi ka na nakagapos doon sa kasalanan. At ibig sabihin, nasa lugar ka na recognize ng Diyos, kinikilala ng Diyos. Yan po mga kinakalingan ng Diyos. No? Kapag ikaw na nanampalataya ng ating Panginoon, tulad ka na ng mga Hudyo, tulad ka na ng mga Israelita, na kakalangahin ng Diyos. Nabigyan ka na ng pag-asa. Tulad ng mga Israelita, mayroon silang pag-asa na maligtas. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw rin ganun din. Magkakaroon ka na ng pag-asa na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Yun yung kaligtasan na sinasabi ni Beloved Paul. At sinasabi niya, itong kaligtasan na ito ay hindi dahil sa iyong gawa. Hindi dahil sa iyong gawa. Upang ikaw ay hindi magmamalaki, magmamataas, magmarunong. Mula nang ikaw ay tawaging marumi, Gentile, dinala ka doon sa malinis. No? Yung pagdala sa iyo, hindi dahil sa gawa mo, no? Kundi dahil sa biyaya ng ating Jesus. Ibinigay niya kanyang buhay, pinadalak niya ang dugo niya sa pangangaral upang yung pader ay mawasak. Kasi bakit may pader? Kasi yung
mga kautusan. Yun yung pader eh. Yung mga kautusan na pinapraktis ng mga Israelita, mga Hudyo, na ang mga Gentiles ay marumi. Yan yung kasi yung mga kautusan na yan eh. No? Hindi sila pwedeng makisalamuha sa mga Hudyo, sa mga Gentiles kasi mga marumi. Batas yan eh. Yan yung kautusan na sinasabi niya. No? Winasak yun ng mahal ni Jesus. Yung mga kautusan ng mga Israelita, mga Hudyo, na hindi naman galing sa Diyos, yan yung mga tradisyon, gawa lamang ng tao. Winasak ng mahal ni Jesus. Kaya wala nang Hintil, wala nang Hudyo, wala nang Israelita. Pantay na. Anong kondisyon kapag ikaw ay manampalataya sa mahal ni Jesus? Yan po mga kapatid. Yan po yung sinasabi ng beloved Pablo, Paul, no? Na kaligtasan, biyaya, hindi mo pinagpagura, hindi mo hindi ka naligtas dyan dahil sa iyong mga mabubuting gawa. Hindi. Ngunit yan ay biyaya kasi ibinigay ng mahal na siya. Winasak niya ang mga kautusan. Anong mga kautusan niyo? Yun yung mga human rules na pinapraktis ng mga Hudyo at saka Israelita, na sinasabi nila kayo ay mga marurumi. Hindi kami pwede makihalo sa inyo. Kayo ay hindi circumcised. Kayo ay mga masasama. Yan. Yun po yung binasak ng mahal ni Jesus. Yung pader na yan. No? Pero sa kasamaang palad, ngayon nyo lang ito maririnig. Kasi yung mga ngaron ninyo, hindi kasi alam. Wala kasing alam. Hindi po natin pwedeng isipin na nung sinabi ni beloved Paul, kiniklaim na niya na ligtas siya. Kasi siya mismo sabi niya magpapatuloy. Hanggang sa katapusan upang magbungi. Magiging tanga si beloved Paul kung gano'n. Hindi naman niya sinasabi na siya ay ligtas na yan. Gusto pa niya magpapatuloy kasi hanggat buhay ka, pag-asa pa rin ang meron ka. Kapag ikaw ay nagtagumpay, namatay at hindi ka bumitaw sa iyong pananampalataya, nagpatuloy ka, masasabi natin 90% maliligtas ka. Pero anong kaligtasan na sasabi dito? Ang ba si beloved Paul na sasabihin niyang kaligtasan ito na ito sa langit na wala pa naman? Paano? Mayroon bang tao na normal na sasabihin ligtas na ako? Wala pa nga, hindi naman siya ang hatol. Ang mga Diyos naman maghahatol. Wala pa namang kahatulan, wala pang judgment. Di ba? Isa kang tanga kapag sasabihin mo ligtas ka. No? Kaya nga,
pag-asa. Kapag tayo ay lumalakad sa liwanag, lumalakad sa salita ng ating dakilang Diyos, yun yung kasing liwanag ang salita ng ating dakilang Diyos. No? Kapag lumalakad tayo dyan, mayroon tayong pag-asa. Kapag hindi tayo matitisod, mayroon lang tayong pag-asa na kaligtasan ngayon. No? Kaya kapag sabihin mo, naligtas ka na, ang kaligtasan mo ay sa impyerno, hindi sa kasalanan. Kasi ikaw lang sabi na ligtas ka eh. Hindi naman ikaw mag-judge ang Panginoong Isus naman. At hindi ka pa yung natulan. Kaya ama ka. Sinto-sinto ka. Mayroong sinabihan ako noon na nalus na yung tornilyo sa utak ko. Kaya pala, nung one time na yung mga taong yun, may bituhan kami tapos parang na-feel ko na hindi naman talaga sila naniniwala ng kabutihan. Na-feel ko lang kasi parang sabi ko, parang mga celebrities din sila eh. Mga nag-impyerno din. Yan po mga kasi napapansin ko ang paniniwala nila ay yung dati bang mga kasama ko sa pinagsasambahan namin yung nagsasabi sa akin na maluwag na yung tumilin ko. No? So, napapansin ko sa kanila na tulad din ng mga naniniwala ng Saving Grace na hindi na sila gagawa ng mabuti. Wala na silang tiwala na sumunod sa salita natin dakilang Diyos upang maligtas. Kasi napansin ko yan sa kanilang mga may one time na parang natitinginan sila na mayroon akong nasabi. So doon ko napansin na talagang laganap na talaga yung kawalang-hiyaan sa mundo. Kasi dahil dyan sa sinasabi nilang gawa pa rin ng mabuti, gawa pa rin ng mabuti, hindi na kailangan gumawa ng mabuti kasi ligtas ka na. Yan po ay mga paniniwala ng mga taga-impyerno. Kapag gusto mo ng langit, umalis ka sa paniniwala na yan. No? So, yan po mga naman, ito po yung biyaya na sinasabi ni Emilio po. Hindi po ito biyaya na ikaw ay ligtas na. Mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Pupunta ka na ng langit. Kasi hindi siya sinto-sinto, hindi siya siraulo. Alam niya ang sinasabi niya. No? Alam niya kung kailan siya maliligtas. No? So tayo, naniniwala tayo na mayroon lang tayong pag-asa ngayon. Kaya yung pag-asa natin ay panghawakan natin. Pag-asa lang ang ating kaligtasan ngayon. Kaya panghawakan natin ang pag-asa na yan. Huwag tayong maniniwala sa kanila na sila ligtas na. Kasi ang kaligtasan na tinutukoy nila ay hindi kaligtasan na pupunta ng langit, kundi pupunta ng impyerno. Kasi walang sino man na makapagsabi na ikaw ay ligtas na maliban sa mahal na Panginoong Isus. Kasi siya yung mag-judge sa iyo.
siya ang hahatol sa iyo. Hindi ikaw ang hahatol sa sarili mo. Kaya, pag naririnig ko yung ligtas na sila, sabi ko parang may kulang sa utak nila. Parang may kulang sa utak nila. Paano? Bakit sila naniniwala sa may kulang ng utak din? Sa mga tinatawag na ni Jesus na mga buta, mga ngaral na buta, taga-akay na buta, bulag. No? So, kapag naririnig mo yan, parang sabi ko, aba, may ano to eh, may problema ito. No? Kasi nga, hindi naman ikaw ang maghahatol sa sarili mo eh. Hindi ka pwedeng magsabi na ako'y ligtas na. Kapag sabihin mo ikaw ay ligtas na, mayroon kang problema sa pag-iisip. No? So, anong kaligtasan yun? Hindi kaligtasan papunta ng langit, hindi kaligtasan papunta ng impyerno kasi kaya mong mag-judge na papunta kang impyerno kasi ikaw ang gumagawa ng masama eh. Pag sinasabi mong ligtas ka na ngayon, ibig sabihin, taga-impyerno ka na. Kasi alam mo, anong ginagawa mo? No? Alam mo, ang mga kasalanan mo. No? Kaya, ginajudge mo yung sarili mo. Pero kapag sa langit, ang pag-usapan, ligtas ka, eh, ang mahal ng Jesus lang ang magsasabi nun. Walang sinumang tao na pwedeng humatol sa kanyang sarili at sabihin at iraratipay ng mahal ng Jesus na, oh, sinabi mo na sa sarili mo, eh, di, iraratipay ko na, ligtas ka na. Hindi pwede yun. Ikaw ang Diyos, hindi ang mahal ang Diyos. No? Walang ratification. Pag sinabi mong ligtas na ako, tapos i-ratify ng mahal ng Diyos, hindi yun. Walang ratification. No? So, ang mahal ng Diyos lang ang magsasabi kung ikaw ay ligtas na. Kasi siya lang ang binigyan ng ating Ama na humatol sa atin. No? So, kaya, ang kaligtasan na sinasabi dito, ito basahin natin para at basahin din natin kung hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Sinabi mo dito na hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Ito, mga naman. Efeso Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 13. Binuhay kayo kasama ni Jesus. Noong una, itinuring kayo ang mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Yan. So, yung mga Gentiles, tama yung sinasabi ng mga Israelita ng mga marumi kayo. No? So, ibig sabihin, i-relate natin sa pangaral ni Beloved Paul, mga patay. Kasi makasalanan, patay, yun yung equivalent ng spiritual. Makasalanan, ibig sabihin patay. So, dahil sa pagsuway, kasalanan, patay ang tao, sinasabi ni Beloved Paul. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. Yan. Kapag ikaw pala ay patay, no, sakop ka ni Satanas. No? Ibig sabihin, makasalanan ka. No?
namuhay ka kasama ng Satanas at si Satanas ang iyong hari. No? Kasi siya naghahari sa mundo. Ayan po mga minamahal. So, sakop kayo noon na kapangyarihan sa Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Yan. Dito pa lang, wala na. Tiorok na ng ilang panabot ba? Ilang understanding nga hindi na kailangan gumawa. Dito pa lang, no? Wala na, hindi na papasa. No? Sabi dito, at siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Diba sumunod? Ibig sabihin, pag sumunod, mayroong kautusan ng Diyos, susundin mo. Mayroon ang ituntunin ng Diyos, susundin mo. Kaya sabihin mo na hindi na pwedeng, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Yan ba'y turo ng Diyos? Hindi. Turo ni Satanas na. Kaya nga ang tawag mo sa kanila ay mga taga-impyerno. So, yan po mga kailangan. Dahil namuhay din tayong katulad nila. Bakit sinasabi nila rin po na ganito ang pagkasabi niya? Para bang tumutukoy ng mga taong hindi Israelita. Talaga na hindi naman mga taga-Israelita. Hindi naman mga Israelita talaga yung mga tinutukoy nila rin po dito kasi ito ay sulat niya sa Episo. Israel bilang Episo. Hindi naman. Kaya, ang tinutukoy niya ay mga Gentiles. Kasi kapag sumulat siya sa Israel, hindi ganito ang sulat niya. No? Kasi ang Israel ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Maliban sa iba na mga matitigas sa ulo, mga rebelde. No? Yan po mga So, ganito ang pagkasabi, pagkasulat, kasi ang sinulatan niya ay hindi naman mga Israelita, kundi mga Gentiles. Dati, namuhay din tayo ang katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan natin iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. No? So, tinutukoy niya rito yung mga Gentiles na hindi sumampalataya. So, kasama tayong nila, kung parusahan sila, kasama tayo. Pero tayo ay may panampalataya, kaya hindi tayo kasama sa kanila kapag sila ay parusahan ng Diyos. Ngunit, napakamawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Amen? Na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, mulit niya tayong binuhay kasama ni Jesus. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Ito pong nakalagay dito mga ito ay unlead. Naka-open and close parenthesis po. Hindi po ito kasama sa pag makakita kayo ng Bible na naka-open at close parenthesis, ito ay unlead. Ibig sabihin, hindi kasama sa original scripture. At dahil sa pagkilos, sa pagkipag-isa natin kay Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay. Kasama ni Jesus para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. Yan.
nyo? Paano ba yung pagliligtas na sinasabi dito na ligtas ka na? No? Yung pala ay yung pagiging masama mo, binago ka ng Diyos, kaligtasan yun. Kasi pag masama ka, tapos binago ka, ibig sabihin binuhay ka mula sa mga patay. No, patay ka na kasi lulog ka sa kasalanan. No? Kaya binuhay. Yun yung kaligtasan na sinasabi ni Beloved Paul dito. Hindi po yan kaligtasan na yung mayroon tayong pag-asa sa atin ngayon. Na pagdating ng mahal ni Jesus, kapag siya'y naghako na, tayo ay maliligtas. Hindi po yan. No? Ang kaligtasan nito ay nung ikaw ay makasalanan, patay ka. No? Kasi kapag sinasabi makasalanan, sinasabi dito sa araw ni Beloved Paul ay ikaw ay patay. So, mula sa kasalanan, dinala ka doon sa liwanag, no? Sa pag-asa. No? Yan. Yun yung pagkabuhay na sinasabi niya. Yan po mga naman. So, tulad lang din sa ating pinag-aralan noon yung sinasabi nila na ngayon din, dadalhin kita o ngayon din kakasamahin kita doon sa paraiso. Yan namang mga taga-impyerno, sinasabi nila na ay, hindi na talaga kailangan ng kasi maliligtas na siya eh. No? Saan pa pumunta ang mga Diyos doon? Saan pa pumunta pagkatapos na siya ay namatay doon sa cross? Pumunta siya ng langit? Hindi. Matagal pa. Saan siya pumunta? Sa kilalaiman ng mga doon sa Hades. Nangaral siya doon. No? Saan yan nila si Dimas? Sa langit ba? Hindi. No? Saan yan nila? Doon sa paraiso ng mga patay. Ito namang mga taga-impyerno, ang kanilang pagkakaintindi ng paraiso ay langit. No, hindi na nga gumagawa ng mabuti. Ayaw na nga gumawa ng mabuti, ayaw sumunod sa kautusan ng dakilang Diyos, tapos nag-aasam-asam pa ng langit. Yun ang langit sa inyo. Kaya ngayon nga, kapag hindi kayo magbago, iwanan inyong maling pananampalataya, inyong maling paniniwala. Pag hindi nyo yan baguhin, ngayon pa lang, tatawagin ko na kayong taga-impyerno. Kapag ikaw ay magbago, hindi na kita tatawagin taga-impyerno. Pero kapag hindi ka magbago, kaibigan, hindi din magbago yung tawag ko sa inyo. Tawag ko sa inyo ay taga-impyerno. Kasi pagkatapos na kayo ay lumisan dito sa mundo, kapag gawiin na ng Diyos ang iyong buhay, papunta na kayo ng impyerno. Kaya kayo ay taga-impyerno. Pero kapag iwanan ninyo ang inyong maling pananampalataya, iwanan ninyo ang maling turo ng inyong mga aral, at i-embrace ninyo ang turo na ibigay ng Diyos sa akin, magkakaroon kayo ng pag-asa. Magkakaroon kayo ng pag-asa na mapunta ng langit.
So at least may pag-asa. Kaysa ngayon ko lang ay tinatawag na kayo ng kagaimperno. Yan po. So, ngunit, napaka-mawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit naturing tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binumay kasama ni Jesus. Yan po yung sinasabi ko. No? Yung kaligtasan na sinasabi ni Beloved po dito. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Yan po. Wala nang ikaw ay makasalanan, dinala ka sa liwanag. Yan po yung kaligtasan na sinabi. Yan po yung biyaya na sinabi ni Beloved po dito. Hindi po yung biyaya, kaligtasan na pupuntang langit. Kaya ngayon example po yung sinasabi ng mga taga-imperno sa kanilang si Dimas daw ay ligtas dahil nakakuha na pupuntang paraiso. Hindi naman nila alam na ang paraiso na sinasabi ng mga Jesus ay hindi langit, kundi paraiso ng mga patay. Yan po mga mga. Kaya sinasabi nila, tingnan mo, hindi naman sinasabi na gumawa ka ng mabuti, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Di ba? Ligtas ka agad, dadalhin na. Ngayon din, kasamahin kita. Nakalimutan nila ng mga taga-imperno na ang lugar ng mga patay ay pwedeng tawagin paraiso. Kasi doon pumunta ang mahal ng Jesus. Kaya doon niya dinala si Dimas. No? So pinatulayan natin yan sa ating mga Bible study na nung nabuhay siya, hindi pa siya bumalik sa langit. Kaya mali yung ngayon din kasamahin kita sa paraiso. Hindi langit yun, kundi lugar ng mga patay. Yan po mga nito. So, wala namang hadlang sa mahal ng Jesus kung gagawin niyang paraiso ang lugar ng mga patay. Mayroon ba? Wala naman. Hindi talaga naman pumunta siya doon. No? Yan po mga minamahal. At dahil sa pagkipag-isa natin kay Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Jesus. Para maghari tayo kasama niya sa karyaan sa langit. Yan po mga minamahal. So, ano bang langit dito? Ito ba ay langit na yung pinangako ng Diyos? Hindi pa. Hindi pa ito ang langit na. Kasi equivalent yan eh. Pagka halimbawa ikaw ay dinala sa liwanag, mula sa kasalanan, dinala sa liwanag, eh, pwede mong tawagin langit eh. Kasi kung iisipin mong langit yan, na langit yung pinangako ng Diyos na hindi ka naluluka, wala nang paghihirap, eh, sinto-sinto ka rin. Bakit? Kasi iba naman yung sinasabi niya eh. No? Binuhay, yung pagbuhay ay hindi naman yung totoong patay ka na eh. Ibig sabihin, makasalanan ka lang, dinala ka sa kabutihan, sa liwanag. Yun yung pagkabuhay. At yun yung langit na sinasabi ni Beloved Paul dito. Kasi saan ka ba maghahari? Saan ka ba maggagalaw? Di ba? Doon ba sa langit na pinangako ng Diyos? Hindi naman. Future pa yun. Pagkatapos pa na ikaw ay papasa o pagkatapos ng hatol, eh wala pa eh.
Matagal pa yan. Umabot na ng 2,000 years. Di ba? Wala pa naman. Di pa bumalik ang mga Diyos at hindi pa naghatol. Di ba? Yan po mga minamahal. So, ginawa niya ito para may pakita niya sa lahat. Sa darating na panahon, ito nga sinasabi niya. Ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibigay niya sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Ito na yun. Ang totoong langit. Sabi pa niya, sa darating na panahon. Diba? Hindi ba nila naintindihan ito ng mga taga-impyerno? Na mayroong sinabi dito na sa darating na panahon, ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin. Ito na yun. Itong biyaya na ito na yung langit. Hindi yung biyaya na unang sinabi niya, biyaya. Inilipat ka mula sa kasalanan papunta ng liwanag. Yun ang biyaya na hindi dahil sa iyong pagsunod ng kautusan, kundi dahil sa buhay ng mahal na Jesus. Pero kung sinasabi niyang biyaya na darating, pareho kasi biyaya Pero may biyaya na dumating na, mayroon ding biyaya na darating pa. Kaya sabi niya rito, sa darating na panahon, ang hindi pupuntayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibibigay niya sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Jesus. So, itong pangalawang biyaya na sinasabi niya, dahil sa biyaya, naligtas kayo dahil sa iyong panampalataya. Ibig sabihin, yung sinasabi natin paulit-ulit kanina, na mula ikaw ay nandyan sa kasalanan, sumampalataya ka, dinala ka doon sa liwanag. Yan yung biyaya na sinasabi dito. Pero yung unang, yung darating na biyaya, yun yung langit. Itong pangalawang biyaya, hindi ito langit. Kundi, yun yung pagdala sa iyo mula sa kasalanan, papunta ng liwanag, papunta ng kabutihan. Yan po mga kapatid. Hindi galing sa inyo. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Jesus. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Ito yung sinasabi niya. Itong biyaya tumutukoy sa nang ikaw ay makasalanan, dinala ka sa kabutihan o sa liwanag. Yan yung kaligtasan na tinutukoy sa biyaya na ito. Hindi yung langit, hindi yung unang binanggit niyang biyaya na darating pa lang. Mahirap ay intindihin ito pag halimbawa wala kang wisdom na binigay ng Diyos sa iyo. Kaya may mga taga-impyerno, may wala talaga. Wala tayong magagawa nila. Pero ito ay ipinapangaro lamang natin dahil upang maproteksyonan yung ating mga mananampalataya dito tayo. Yung membro ng ubasan ng Diyos na ating pinangangasiwaan. Yan yung purpose. Pero sa kanila, ay kapag gawaan at kaabagan sila ng Diyos at naniniwala sila sa atin, sa wisdom na ibinigay ng Diyos sa atin, mabuti.
nanatili sila sa maling araw na tinanggap nila, malaya din tayong tawagin sila ng mga kaibigan. Kasi doon naman talaga sila pupunta. Yan po marami naman. So, although hindi naman tama yung uhusgahan mo sila, no? Pero kung nakikita mo naman, no? Nararamdaman mo naman kung saan sila patungo, para lang kasi yung naglalakad na tao o nakasakay sa bus. Ano bang nakalagay doon? Papuntang SM. Di ba? So, alam mo na, papuntang SM pala yan. Naglalakad siya papunta roon sa dagat-dagatan apoy. Alam mo na rin. No? Sa madugay o sa madali, makaabot din siya dito sa impyerno. Yeah. Pwede na natin tawagin siya pag-impyerno. Kasi papunta siya impyerno eh. No? Diba? So, yung pag-judge, no, na walang basihan, hindi tama. Pero kapag nakikita mo yung lakad niya, nakikita mo yung sinasakyan niya, at nakikita mo pa yung signboard, may nakalagay doong dagat-dagatang apoy, ay talagang pupunta yung pera yan. Hindi na yan pagkakatol, no? Kasi alam mo na napapuntang impyerno siya. So yan po mga naman, no? So hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa para walang may pagmamalaki ang sinuman. Ano ibig sabihin dito? Yung pagbuwag ng pader, no? Yung pag-aakon sa iyo sa lugar ng makasalanan papunta ng liwanag, yan po sinasabi niya, yan po yung sinasabi ni Beloved po, na hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Kasi ang mahal ni Jesus ang gumawa niyan. No? Nung dinala ka mula sa kasalanan papunta ng liwanag, hindi naman dahil sa pagsunod mo ng kautusan, hindi sa mabuti mong gawa, kundi dahil sa mahal ni Jesus. Yan yung ibig sabihin. Hindi yung ina-assume mo yung sarili mo na ligtas ka na. No? Sinasabi mo hindi na gagawa ng mabuti kasi hindi kailangan gumawa ng mabuti para maligtas. Napakagunggong mo, kaibigan. Kaya sinasabi ko kanina, napakaklaro po ito mga minamahal. Hindi po ito kailangan ng matinding pag-iisip. Napakasimple lang po ito. Ano ang tinutukoy dito? Hindi langit, kundi yung iyong lugar kung saan inahon ka mula sa pagkalugmok ng kasalanan papunta ng liwanag. Yan po yung biyaya na sinasabi dito. Yan po yung kaligtasan na sinasabi dito. Hindi po yung langit. Kasi bisang pagtuwad baliskad ka dyan, kaibigan, hindi ka pa ligtas. Sabihin mong ligtas ka na ngayon, hindi ka pa ligtas. Kasi hindi ka pa inatulang. Sabihin mong langit ka na, ligtas ka na, sa langit ka na, nandiyan ka pa rin sa iyong bakay.
nagmumukmuk ka, kumakain, umuutot, tumatae, umiinom. Hindi po yan ang kaligtasan na sinasabi dito. Kasi hanggang ngayon, tumatae, umiinom, kumakain ka pa rin. Pag nandoon ka na, ligtas ka na, nandoon ka na sa langit, spiritual na po yan. Hindi ka na kumakain doon. Hindi ka na umuutot doon kasi spirito ka na. Yan po ang karangalan ng mga pagtuturo ng mga kampon ni Satanas, na marami ang receive. Verse 10, ito pinaka-final. Dito lang tayo, hanggang dito lang tayo kasi bukas itutuloy natin. Dito ang final. Sabi dito, nilikha tayo ng Diyos. Bakit? At sa pakikipag-isa natin kay Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Nilikha tayo ng Diyos. Kaya, entitled tayo ng bagong buhay o buhay. Nung nilikha tayo ng Diyos, binigyan tayo ng buhay. Nung nilagyan tayo ng ating Panginoong Jesus, bibigyan tayo ng another buhay. Anong mga buhay-buhay na yan? Siyempre, nung nilikha tayo ng Diyos, material na buhay yun. Yung mortal. Yung buhay naman, dahil sa pag-iisa natin ng mahal ni Jesus, bagong buhay yun. Pero darating pa lang. Kung ang pag-usapan natin ay langit. Pero kung pag-usapan natin ay yung ating Bible study, kapag ikaw ay makasalanan, dinala ka sa mabuti, binigyan ka ng mabuting buhay. Yung dati mong buhay na masama, pinalitan ng bagong buhay na nasa mabuti ka na. Mabuting buhay. Nung masama ka pa, masamang buhay. Nung nasa mabuti ka na, mabuting buhay. Bago yan. Yan. Diba? Napakasimple lang. Napakasimple lang eh. No? Yan po mga yan. Bagong buhay. Para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y tinatalaga na ng Diyos na gawin natin. Kumuha ka ng isang bato at huwag mong ipopuso. Intindihin mo na lang ito. Himas-himasin mo lang yung bato. Kasi pag ipinukpok mo sa ulo mo yan, wala ka ng pag-asa. Mananatili ka na. Papuntang impyerno. Kasi ang sinasabi nyo na gagawa-gawa pa kasi ng mabuti. Nagkukumahog kasi gumawa ng mabuti, kapoy-kapoy lang. Kapoy ko nung gumawa ng mabuti. Hindi na kailangan daw gumawa ng mabuti. Ano sinabi dito? Binigyan niya tayo ng bagong buhay. Para saan? Para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y tinatalaga na ng Diyos na gawin natin. Kita niyo? Nung ikaw ay binigyan ng buhay na mabuti mula sa buhay na masama, ilalagay ka sa mabuting buhay.
ay itinakda na ng Diyos na ikaw ay gumawa ng mabuti. Anong paggawa ng mabuti? Sumunod sa Kanya. Sa Kanyang tuntunin, sa Kanyang kautusan. Ano ngayon? Sino tama natin? Kayo ba? O kami? Ang Diyos ba? At kami? Isa lang kami, ang Diyos, kasi ipinadala ako ng Diyos. O kayo? At ang inyong agalo sa Satanas. Sino tama sa atin? Kabitan natin ang pinagkilang Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There's no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the Dali ko nagkukuha ng mga Diyos ang bilang tagias mo buwas lahat sa Diyos na parang sa Jacob. Diyos na Pet, Christus, Diyos na Istay, Diyos na Saga, sa aming Church. May gabi ang pinaka-mamahal ng sa Jesus. Salamat na Diyos na mga punan mo. Pagdaling puga, ito ang ikaw. Ito sa usang kasi ang kinagalis ang kinabigo yun. Magpadasi, magpalitan ang badugan sa pasalikyan. Matulungan namin sa pagiging magkanyang pag-search ng Lord. Tuloy sa pagiging sa inyong mga pagkasigay at sa itaray ng pamilya ng Diyos o sa mga tao sa pagkakalig ng Pisa. Kabilang ko Diyos mag-ayos na sa pagkakalig sila sa mga problema ng poblasyon sa Pisa. Kaya mag-tagpo sa pinaglaman at matulog sa mga pagkakalig. Kaya kung mag-abang ka namin sa pagkabigin, ang tuloogma sa mga pinagbahan, ang pili kami, petisyon kami. O ikaw mag-adasa, galitan ka na
Nga Diyos niya, wala babagan lang po sa kaaway. Sa mga pagsimpa, pagdahin, paghimayan, pagsalamat ka ni mo. Dahil sa pagilin sa alang pagpahulay Diyos. Nabalik kami Diyos. Itanagyan ang kiampong isarin mo sa natin. Lamang manawat sa kamanang pangalan ng Diyos. All the highest was honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray, amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. So, dapat tayo sa pagbibigay ng mga members ng Province Civil Medal, mga magbigay ng members. Justice 4 verse 38. Better are poor, but wise youth than old, but foolish king that no longer knows how to lead an army. Proverbs 3 verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He'll make paths straight. Galatians chapter 5 verse 13. As for you, my friends, you were called to be free, but little this freedom became disgraceful, letting physical desires control you. Instead, let love and serve one another. Do not neglect to do good and share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Hebrews chapter 3 verse 6. Matthew 7:21. Dili ang tanan nga tawag ka ng Ginoo kasulod sa ilarayan sa langit, kundi kato lamang nagtuman sa kabubutuan sa kamangahan ito sa langit. Praise the Lord. Salamat sa mga Diyos. So, salamat sa victory o kadaugan sa mga panibang tao. Salamat sa pagkakaamit protection sa Pilihan Diyos. Salamat sa pagbabalang pagkain. Salamat sa wisdom na ginatag ka natin. O ginawag na tuloy ng Diyos pagbabalang ka natin. Ginatuloy ng Diyos pagpadayon sa pagkagos ng mga pagkakaroon sa pagkagos ng spiritual tilaan sa mga problema ng relasyon sa kanya. Kaya tabi ng Diyos tubag sa mga pagkako. O hinag na ang tulong ma, tinatibog gabi, tulong ma, ang pinganta sa tulong ng Diyos. O hinag niya, wala yung magpagkan lang sa itong balaan sa pagsiba, pagpangilin sa lang ipapahulay ang tulong ma sa pagkakaba. O para lang sa itong pagkain, pagsiba, pag-imay, pagpuslang sa mga Diyos ang gawa lang, pagkagabi in between, di na ito kalita, wala ang atong taming, atong tambal, kanan, protection, sa itong mga pagkain, pagsiba, pag-imay, pagpuslang sa mga Diyos. Di na ito kalita naman
sa closing prayer itong karoon sa Ilarit Aaron sa mag-lead sa closing prayer. It's always our past Christian. It's answer ng pinag-ibilis sa boses Christian. It's ubos sa pagkaraan mabubuhat sa Christian. It's mga batang mabubuhat sa Christian. Pag-ibig verse sa Christian. It's mga organs sa Christian. Panawas sa Christian. O ubang kasi butin kayo sa Christian. Jesus saved, Jesus heals, Jesus qualified. There's no Jesus as shared original foundation. Jesus, all of His glory, and our Lord is given to us, Jesus. We stand and pray in Christ's cross. Diyan po tayo sa